Teka, ano bang meron na tinahasa mo yung sibat mo? May mga panganib na nagbabadya sa paligid. Kailangan ko maghanda. Tulad ng anong putay? Panganib na manggagaling sa mga aswang ng mga lahi ng asbo. Sasalakay sila sa anumang oras. Oh, ano namang kasalanan natin sa kanila? Bakit nila tayo sasalakayin? Story time. Ako si Danilo, tubong Iloilo. Pero sa ngayon, nasa Manila na ako naninirahan kasama ang sariling pamilya ko. Pero bago nabuo tong pamilya ko, namuhay muna ako dati sa isang liblib na kabundukan sa bayan ng Kalinog sa probinsya ng Iloilo. Kasama ko ang tatay kong albularyo na siya nagpalaki sa akin. May isa pa kaming kasama, si Aling Carlota. Pipi siya at putol din ang dalawang kamay. Nakakulong siya sa kawayang kwarto na ginawa ni tatay na nasa likod ng bahay namin. Hindi namin siya makausap ng maayos ni tatay, gawa ng hindi nga tumapagsalita. Tapos yung kaisa-isang paraan pa sana para magkaintindihan kami ay putol pa. Kaya sa tuwing pagkatapos ko siyang hatiran ng pagkain niya, umaalis na kaagad ako. Sabi ni tatay, nabaliw daw to dahil pinatay ng mga aswang yung kaisa-isang anak niya. Tapos pinutulan daw siya ng kamay at dila ng mga aswang. Kaya kaawa-awa raw talagang sinapit ni Aling Carlota dati sa kamay ng mga halimaw na yon. Naawa raw si tatay, kaya kahit papaano ay inalagaan niya na lang to. Bilang albularyo, kinupkup siya ni tatay. Pero sa kabila ng ginawang kabutihan ni tatay sa kanya, tila naghihimutok pa rin sa galit si Aling Carlota sa tuwing kaharap niya to. Pagdating naman sa akin, mahinahon naman siya at gustong-gusto niya ako makasama. Si Aling Carlota talaga oh. Masyadong magagalitin pagdating sa'yo, tay. Kaya mo na siya, Danilo. May baliw bang mahinahon? Pasalamat na lang siya at hanggang ngayon ay pinapakain pa rin natin siya. Bakit hindi na lang kaya natin siya pakawalan? At hayaan na kung anong gusto niya, tay. Ay nako, masyadong delikado, Danilo. Baka bumaba pa sa bayan at manakit yan. Isa pa, baka makita siya ng mga aswang at tuluyan na siyang patayin. Ganun ba? Kung sa bagay, tay, may punto kayo. Kaya ikaw, Danilo, mag-ingat ka sa mga aswang. Marunong silang magmanipula ng tao. Papaniwalain ka nila at hindi mo namamalayan. Nahuhulog ka na pala sa bitag nila. At dun ka na nila tuluyang kakatayin. Sa tuwing magkukwento si tatay tungkol sa mga aswang na may lahing asbo, lagi itong nagbababala sa mga kaya nilang gawin. Pero sa tuwing bubuksan ko ang usapin tungkol kay nanay, tikom ang bibig niya. Basta ang sabi niya na wag ko raw hanapin ng matagal nang wala. Nang una baliwala lang yung lahat sa akin. Pero habang nagbibinata na ako, nagkakaroon ako ng interes na tuklasin ko anong totoong nangyari kay nanay. May kahirapan lang gawin yon dahil ayokong pababain ni tatay papunta sa bayan. Ito rin ang dahilan kung bakit hanggang sa mga panahon na to, grade 6 pa rin ako kahit na 18 years old na ako. May maliit na elementary school sa kabilang barangay kung saan doon nag-aaral ang mga kabataan na malapit sa eskwelahan na to. May higit 100 estudyante din ang nag-aaral doon mula grade 1 hanggang grade 6. Kulang-kulang 1.5 oras ko rin itong nilalakad mula sa bahay. Medyo sa mataas na lugar talaga kasi ang bahay namin at walang katabing mga kapitbahay. Idagdag mo pa yung madulas, matarik, masukal na mga daan na siyang lalong nagpapahirap sa akin. May maliit na 3 sapa rin akong tatawarin bago ako makarating sa eskwelahan. Nakakahiyaman pero hindi ko na lang pinapansin ko ano man yung mga masasakit na naririnig ko sa ibang mga kapwa ko mag-aaral. Kahit matanda na ako, ay prosigido pa rin ako makapagtapos ng pag-aaral. Isa na rin sa dahilan ay para makababa na ako sa bayan at doon ako magpatuloy ng high school. Nang sa ganon ay mapadali ang paghahanap ko ng impormasyon tungkol sa kung paano nawala si nanay. Pero ang mga plano kong to ay inililihim ko lang kay tatay. Minsan sa tuwing masama ang loob ko sa kanya ay si Aling Carlota ang napagsasabihan ko nito. Ewan ko ba, pero malapit talaga ang loob ko sa babaeng to. Pakaramdam ko, may mahalagang parte siya sa buhay ko. Kahit hindi kami magkaintindihang dalawa, ay gumagaan yung loob ko sa tuwing inilalabas ko sa kanya kung ano man yung hinanakit ko kay tatay. Ano ka ba, Aling Carlota? Hindi kita maintindihan eh. Pero ayos lang. Kahit tinatawag ka ni tatay na baliw, kaibigan naman yung turing ko sa'yo. Salamat ha, kasi kahit nakakulong ka dyan sa loob at wala kang magawa, nandyan ka pa rin para makinig sa akin. Ngumiti siya sa akin, sabay kumpas ng 2 putol niyang kamay. Matamis ang ngiti niya na tila masayang masaya. Sabi ko sa kanya, humihingi ako ng tawad dahil hindi ko siya magawang tulungan. Dahil papagalitan ako ni tatay. Kaya hinawakan ko na lang yung braso niya at saka hinagod-agod. Batid ko naman na naiintindihan niya to. Pero maya-maya nito ay dumating na naman si tatay. Danilo! Po! Napalingon naman kaagad ako at bumungad si tatay sa likuran ko na nakatayo. Tumatakip pa sa akin yung malapad niyang anino. Malaking tao kasi at matangkad si tatay. May mahaba pa siyang buhok na buwagag
Tapos kulay sunog sa araw ang balat niya. Mangitim-ngitim din yung ngipin at gilagid nito dahil sa ngangan na kinakain niya. Kaya kung titignan, nakakatakot ang kabuang itsura niya. Ihanda mo ako gamitan ko sa panggagamot. May dumating na kliyente. Bisbisan mo at baka mainip siya. Sige po tay, susunod na po ako. Nakita ko pa kung paano mag-ibang ekspresyon ng mukha ni Aling Carlota. Nang gagaliitin na naman to sa galit kay tatay. Kinakalampag pa nito yung kawayang selda niya na tila isang mapanganib na nilalang. Hanggang sa inilapit ni tatay yung mukha niya sa selda nito. Kung ako sa'yo Carlota, magpapakabait na lang ako at kakain ng marami. Dahil baka pag narindi ako dyan bigla sa kaingayan mo, ay tapusin na lang kita. Huwag naman tay. Tama na Aling Carlota. Sige na po tay, ihahanda ko na po yung kagamitan nyo. Hinila ko na lang nito si tatay upang humupa na yung tensyon sa pagitan nila. Para kasing magsasagupaan na silang dalawa sa tindi ng iringan nila. Si tatay talaga oh. Ikaw na mismo nagsabi na wala sa katinuan si Aling Carlota eh. Tapos papatulan mo pa. Paano ba naman? Pipi na nga pero ang ingay-ingay pa. Siya lang yung kilala kong pipi na maingay, Danilo. Si tatay talaga oh. Sige na po, susunod na lang ako dun sa kubo kung saan ka nang gagamot. Kaya handa ko na rin yung mga gamit mo. Patawa-tawa na lang akong pumunta sa kabilang kubo para kunin ang kulay itim na sako. Dito kasi nakalagay yung mga gamit ni tatay. Ni minsan, hindi ko pa ito binuksan para makita kung anong laman nito. Pero nitong araw na to, ay nagkaroon ako ng kuryosidad na silipin to. Wala naman sigurong masama kung titignan ko kung anong laman nito. Isinara ko na muna ang pinto ng kubo at saka tumingin sa paligid. Nang hindi ko makita si tatay, ay inumpisan ko na itong buksan. Bumungad kagad sa akin ng kulay itim na kandila. Tapos sa mga manikang maliliit na may mga nakatarak na malalaking karayom. Meron pa ako nakikitang maliit na garapon na may lamang langis. Pagkakuha ko nito, nagulat ako nang tumambad sa akin ang isang mata sa loob nito. Sigurado akong mata ng tao to. Kaya natapon ko to sa sahig. Mabuti na lang ito mama to sa isang tsinelas kaya hindi to nabasag. Bakit may mata? Anak ng tipaklong. Akala ko ba albularyo siya? Bakit parang kagamitan to ng mga mangkukulam? Napalunok tuloy ako ng laway nito sabay punas sa mga pawis ko sa noo. Pero ilang sandali pa ay narinig ko na ang sigaw ni tatay sa labas ng kubo. Kaya nagmadali akong ibalik ang mga gamit sa loob ng sako. Bago ako sumagot sa kanya, ay inayos ko muna ang sarili ko. Nandiyan na po tay! Matapos nito, ay binitbit ko na yung sako at saka lumabas para may hatid ko na sa kabilang kubo. Kinuha naman ni tatay yung gamit sa akin sa pinto at hindi niya ako pinapasok rito. Kahit kailan, sa tuwing may nagpapagamot sa kanya, ay hanggang pintuan lang talaga ako. Sabi niya sa akin ito, pakainin ko na lang daw yung mga alaga niyang insekto sa taniman namin para mabusog daw to. Kaya ito na lang kagad ang ginawa ko. Nakalagay ang mga insekto niya sa malaking kulungan na screen at nakasabit sa isang sanga ng puno. Ewan ko ba kung anong trip ng tatay ko. Sa dinami-raming pwedeng alagaan, insekto pa ang napagtripan. At hindi lang basta insekto, nakakadiring insekto tulad ng ipis, centipede, alakdan, tipaklong, tarantula, higad, at iba pang mga insektong hindi ko kilala. Magsikain na raw kayo sabi ni tatay. Huwag ko raw kayong gutumin. Oh, kainin mo. Habang pinagmamasdan ko ang mga insekto, lalo ako nandidire. Ewan ko ba, parang kakaiba sila sa mga karaniwang insektong nakikita ko sa paligid. Itong mga alaga kasi ni tatay, ang tataba. Mga ilang oras din ay lumabas na yung nagpapagamot kay tatay sa kubo. Pero mukhang maayos naman siya at walang sakit. Maya-maya pa, ay sumunod na rin si tatay. Tapos tinawag niya ako para ibigay yung sako para ibalik ko sa kabilang kubo. Pero hindi pa ako nakakahakbang papunta sa kanya, ay bigla namang dumating ang mga rebelde. Ganito lagi sa amin eh. Sa isang buwan, may dumadaan talagang mga rebelde para humingi ng makakain nila. Iba-iba sila. May mga mababait na grupo at may mga salbahe rin. Mabuti mabait si tatay dahil binibigyan niya kung ano yung makakaya niyang tulong sa mga rebelde. Wala kami nagiging problema sa mga to, pero may mga umaabuso pa rin sa kanila sa kabila ng kabutihan niya. Katulad na lang ng grupong dumating ngayon, mga tulisan at mga salbahe to. Napagtripan kasi nila yung mga alagang insekto ni tatay. Hindi pa sila nakontento. Niyugyug pa nila to, dahilan para manghina ang mga insektong to. Mga kapatid, pumasok na lang kayo sa bahay para ipaganda ko kayo ng makakain nyo. Kawawa naman kasi ang mga insekto ko eh. Wala namang ginagawa sa inyo eh. Kitang-kita ko kung paano mainis ang mukha ni tatay. Bago nila tinigilan ng mga insekto, pinalo muna nila ito ng dala nilang mahabang barel. 15 silang lahat at lahat sila ay mga salbahe. Ang iba kasi sa kanila ay sinira yung mga tanim ni tatay. Wala namang magawa si tatay kundi ang mainis habang tinitignan ang pamumurwisyo ng mga rebeldeng to. Danilo, di bali na. Ako nang bahala magbalik nito sa kabilang kubo. Magsaing ka at magluto ng ulam.
Kapag